Lagot na mga kabanateros, Marcos Jr. pinayagan ng arestuhin ng mga Duterte. Aba, naku po. Malaking gulo ito. Talagang mukhang dito na parang mababaliktad. Yung kagustuhan yung ma-impeach si BP Sara pero iba pala ang mai-impeach. Ay, naku po. Grabe to. May isang balita po na pinayagan na po or papayagan. Interpol papayagan arestuhin sa bansa ang mga Duterte. So sa madaling salita, papayagan na ho ng Administrasyong Marcos na makapasok dito ang Interpol at ICC para arestuhin ang mga Duterte. Oo, at paano ko ba nasabing mga Duterte? Kasi syempre, dinadawit din po nila dyan si Vice President Sara Duterte mapatungkol ho dyan sa usapang AJK or yung usapang ICC na yan. At eto, endorse ng impeach complaint versus BP Sara Duterte, dismayado na. Ako, nagkakaleche-leche na ata sila. At eto, PBBM hindi pinipigilan ang pag-usad ng impeachment. Ano ba talaga? Hindi pinipigilan? Nung nakaraan sinabi nyo ni Marcos, parang tutol siya dyan sa impeachment. Ngayon parang hindi na daw pipigilan. Aba, ano ba to? Anong gulo ah? Ha? Parang nangyari dito. At ito nga pala kanina, umagang-umaga ho pagkabuklat ko po ng cellphone, may nabalitaan po ako na isa hong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay pinaslang niya po ang kanyang mga anak at kanyang asawa. Ngayon, hinahanap po ng taong bayan ang kasagutan dito kay Marbil at kay Pahardo na hindi daw maituturing na mga adik ang mga taong gumagamit ng pulburon para lang sa kanilang trabaho. Alam nyo ngayon, grabe na talaga. Promise ito, grabe na, nakakatakot na talaga. Dati, bumalik, nawala yung mga nangunguha ng bata, yung droga, yung mga pagpatay ng na walang halos takot. Pero ngayon, talaga, nagbalikan na. Parang wala na hong kinakatakutan ng mga tao ngayon na pumaslang or gumawa ng masama dito sa ating bansa. Dapat po matuldukan na ho yung mga ganyang gawain at dapat po ang unang-unang nilang puksain dyan ay yung droga dito sa Pilipinas. Ano yan isang malaking puno yan no? Yung ugat ng krimen dito sa Pilipinas ay yung droga, ay yung pinakaugat. So hindi tutubo ang isang puno kung walang ugat. At yung mga nakikita nyo sa puno, yung mga sanga-sanga at dahon, ay yung mga tinatawag yung pagnanakaw, pagpatay, panggagahasa, at kung ano-ano pang krimen, nagsimula lahat yan sa droga. Kadalasan kasi yung mga gumagawa ng mga ganyang krimen ay hindi ho nila yung nagagawa dahil pag hindi sila nakakadroga. Nagagawa lang ho nila yan dahil nakapagdroga ho sila. Nawawala sila sa katinuan, sa kanilang pag-iisip. Kaya nga dapat ang unang-unang puksain dito sa Pilipinas ay ang droga. Kaso kung puro lang tayo huli ng droga, wala naman ho tayo nahuhuling drug lord. Hindi wala din. So, syempre, bago ang lahat, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na lang po yung join button dyan at super thanks. Eto na nga. Ano ba unahin natin? Eto na nga. About impeachment. Ayan na. PBBM. Eto, balita to. Baka sabihin nyo kami na naman fake news. Balita to ng UNTV. President Bongbong Marcos, yan maliwanag na maliwanag dyan.
President Bongbong Marcos hindi pinipigilan ang pag-usad ng impeachment complaint versus Sara Duterte. So panoorin ho natin. Hindi hinaharang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nung nakaraan sabi ni Marcos, aksayado lang daw sa panahon, kaya dapat daw itigil yan. So, doon nga sumuporta ang Iglesia ni Cristo dahil doon sa sinabi ni Marcos Jr. na yon. Tapos pagdating dito kay Benjamin ba? Bersamin. Ang pangalan nun, tingnan natin. May Bersamin ba? Secretary Lucas Bersamin, sabi ni Bersamin, ngayon ay hindi daw naman daw pinipigilan. So ano ba talaga? Hindi na natin alam kung anong papaniwalaan natin ngayon. Kahit ako naguguluhan na. Nung nakaraan, pipigilan. Sa bagay, yung pag-aresto nga sa mga Duterte na ngayon na niluluto nila nga arestuin nila mga Duterte, ipapa-aresto sa ICC. Dati rin hong sinabi ni Marcos Jr. yan na hindi niya po hahayaan na makapasok yung ICC or yung Interpol dito sa Pilipinas. Tapos ngayon biglang magugulat tayo, sabi ni Secretary Remulla may kipag-usap at papayagan na. So mamaya papanoorin natin yan. Nire-respeto ng palasyo ang Kamara. Paliwanag ni E.S. Bersamin, ang inihayag na pagtutol ni Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang niya. Wow! Kalma. Nararamdaman ko ang gigil mo. Sino ka man nanonood ka, nararamdaman ko gigil mo. Isa lang tayo nang iniisip, ha? Pawang opinion lamang niya. So, paano pa namin papaniwalaan lahat ng sinasabi niya? Kung pawang opinion lang pala niya yung sinasabi niya lahat. Ngunit sa huli, ang House of Representatives pa rin ang masusunod kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment complaints na isinampal laban. Sabihin, mas may kapangyarihan na pala talaga ang Congress kaysa sa President ngayon. Lumabas lang tong Bicam blank item, biglang nagsi-switch na ng mga pag-iisip, ha. Ay, sabi ko na nga ba, isa lang malaking pambubulag na naman yung sinabi ni Marcos dati. Hindi ako nagkamali. Sa pangalawang Pangulo. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Tapos dito sa isang balita, ito, yan o. Dito sa isang balita, mukhang endorser ng impeachment complaint versus Sara Duterte, dismayado na. So dito parang lumalabas naman dito na parang nadidismaya sila na parang makakansila ang impeachment. Saan kami maniniwala? Isang linggo matapos sabihing hinihintay niya ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Walang tugon si House Secretary General Reginald Velasco sa araw-araw na pagtatanong ng media, kaugnay ng kahihinatnan ng mga nakabinbing reklamo sa kanyang tanggapan.
Sa huling panayam sa House official noong January 14, ang fourth impeachment complaint umano ang hinihintay niya upang maaksyonan na ang mga naunang inihaing reklamo. Pero dismayado na ang ilang endorsers at complainants sa kawalang aksyon ng Office of the Secretary General. 2 linggo na lang kasi ang nalalabi at muling magkakaroon ng break sa sesyon ang Kamara. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga endorser ng ikalawang impeachment complaint, naniniwalang malaki ang epekto ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue. Matatanda ang ipinahayag ni PBBM na pag-aaksaya lamang umano ng oras ang pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. So yun no, ang linaw-linaw nung sinabi ni Marcos. O ayun yan sa UNTV yan, hindi yan galing sa akin. So ano yung, so saan kami maniniwala dito sa report na to? Hindi ko sisisi dito yung UNTV ha. Sinisisi ko dito yung mga nagsasabi ng ganito. Katulad niya ni Bersamin, ni Marcos. Anong klaseng utak meron ngayon? Ito naman si TikTok Queen, okay? Ito ay actually disservice sa naunang tatlong impeachment complaints. Tingin natin naging crucial factor talaga dito ang remarks ng nakaupong Pangulo. Knowing na yung mga remarks niya ay nakaka-influensya dun sa mga colleagues natin sa loob ng Kamara. Ang abogado naman ng complainant sa ikatlong reklamo, dismayado sa kawalang aksyon ng Kongreso. Yeah. So mukhang ano ba to? Dapat na ba nating isipin na nagkaka-gulo-gulo na sila? O ito ay isa lamang palabas na naman. Ano yung magandang isipin dito? Frustrated because Congress should have acted immediately on this impeachment complaint. Magsasagawa na ng mga pagkilos ang mga endorser at complainant upang kalampagin ang Kamara sa nakabinbing impeachment complaints. Isasagawa ng iba't ibang... busy pa sila sa mga vlogger. Panibago silang idea na nakuha yung Pogo to vlogger. Kaya wag nyo nang guluhin. Grupo ang isang rally sa January 31. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na hindi hinaharang ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. All we were saying, the President was saying to the lower house is it? Ang gulo nyo. Dito tayo. Siyempre, wag nating kalimutan tong issue na to. Alam namin na maraming naglalabas ang issue ngayon at siyempre, alam naman natin, isa itong malinaw na diversional tactic. Na-divert ang ibang issue para mapagtakpan ng isang issue. So eto, panoorin natin mga naunang national budget sa ilalim ng Marcos Jr. dapat busisiin. Ito totoo to ha. Ito napakalaking bagay yun ito. Ito, pabor ako dito na talagang dapat busisiin niya kasi ang nakikita lang ho natin ngayon puro lang confidential fund. Puro lang AJK, ICC kasi ngayon may mga vlogger na. Pogo, vlogger, pogo. So bakit hindi rin dapat, diba? Dapat din nilang busisiin ng confidential fund ng Office of the President, ang budget ng Office of the President, at yung iba pang mga budget na natalakay or na isabatas na ngayong taon na to at nung nakaraang taon pa. So tutusin yung sa pag-travel, yung sa travel ni Marcos, PhilHealth, Maharlika Fund, ano pa, ang dami pa dun eh. Pero yung sa lalo na yung sa pinakamalaki yung sinabi ni dating ni Congressman Rodante Marcoleta yung about sa 6 trillion ni Romualdez. At yung yung sa flood control, isa rin yun, dapat pag-uusapan yun pero ngayon ngangabels na. So eto, panoorin ho natin. Dahil sa isyu ngayon na kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon kaugnay sa maanumalyang 2025 national budget, hindi maiwasan ng dating Defense Secretary at senatorial candidate na si Norberto Gonzales na questionin ang mga naunang pondo na naipasa
sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Gate nito, baka hindi lang ito ngayon nangyari na may mga blankong items na naipasa. Si Elmar Forzuelo magbabalita. Nito lang kamakailan ay isiniwalat ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na invalid ang 2025 national budget dahil sa mga blankong item. Sa Bicameral Conference Committee report, kaugnay nito ay hinamon ng dating Pangulo ang Kongreso na ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng mga blankong items ang naturang report. Ang natuklasang blankong items ay agad na pinalagan ng Malacanang at sinabing nagsisinungaling lang daw ang dating Pangulo. Ngunit kalaunan ay biglang sinabi ng palasyo na hindi umano sila ang responsable sa mga blankong items na nakapaloob sa Bicam report. Samantala sa panayam ng SMNI News sa dating kalihim ng Department of National Defense o DND at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales, naniniwala siya na may basihan at may pruweba ang inilahad ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. May mga nakikita tayong mga pruweba na mukhang totoo yung ipinalabas ng dating presidente na may mga blako talaga sa papeles na pinirmahan ng ating mga members ng bicameral. Ngayon ay wala pang naipapakitang maayos na paliwanag ang mga mambabatas patungkol sa naturang issue. Kaya naman mas nagpo-focus sila sa mga vlogger. Alam nyo mga kapwa ko Pilipino, dapat kalampagin natin ng Congress na dapat ito yung kauna-unahan nilang tutukan. Ito yung kauna-unahan nilang pag-usapan diyan sa Congress. Na sana maipaliwanag at i-hearing. Sabihin na natin i-hearing o kaya ipatawag nyo si PRRD. Ako pabor ako doon Ito hindi ako sa against pero napakaganda ho nito. Binibigyan ko na nga na idea yung mga Congress ipatawag nyo si PRRD. Tapos pag pinatawag nyo si PRRD dito nyo pag-usapan yung about sa Congress kasi eto na lang eto national budget to, paalala po, ulitin ko po national budget na talagang dapat ito yung pag-usapan. Bakit? Pag napatigil nyo ba ang mga vlogger sa kanilang sinasabi nyong di umanong fake news makakatulong ba yun sa Pilipinas? Hindi, tanong lang naman. Ano ang magandang epekto nun sa Pilipinas? Kasi ito, kapag naliwanagan ng taong bayan dito sa bakit nagkaroon ng blank item at bakit pinirmahan ng mga Congress at Senator etong blank item na to, etong Bicam report, mas okay sigurong mapag-usapan to at napakahalagang pag-usapan po nito. Bakit mas inuuna pa ng Congress yung sinasabi nilang mga fake news daw ng mga vlogger? Ba't mas inuuna pa ng Congress or ng gobyerno na tutukan niyang pagpaparesto kay PRRD sa ICC? Ito na lang tanong Kapag halimbawa na inaresto ba nila, pag naaresto ba nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung maaaresto ba ng ICC, may bababa ba ang kilo ng bigas? Mawawala ba ang krimen sa Pilipinas? Hindi, di ba? Lalo pang magugulo ang Pilipinas pag ginawa nyo yan. At yan talaga, pinapaniwalaan ko yan. Na talagang magugulo at may mangyayaring malaking gulo pag ginawa nyo yung papasukin ng ICC at arestuhin si dating Pangulong Duterte. Pero bakit ito hindi to binubusisi? Ako ano lang naman ako nagtatanong lang kasi 'di ba? Ika nga nung laging binabanggit ng Congress na sobra silang nagmamalasakit para sa bayan. Sobra silang nagmamahal sa bayan. So yung tas may mga pakulo pa nga, 'di ba, na hindi naman totally pakulo. May parang isa sa batas pa na kapag sino daw yung politikong mahuling nangurap ay bibigyan ng death penalty. So eto, ba't ayaw yung pag-usapan to? Kasi marami rin una si Senator Bato, sinabi din yan na totoo may blank item nga. Yung ibang congressman ganun din.
Hindi lang hindi lang nag-focus dun sa ay wala namang black item. Wala namang ganun. So dapat ito talaga yung una yung pinag-usapan, hindi yung kung ano-ano. Para kay Gonzales, importante na malaman ito ng taong bayan. Para siguro sa taong bayan, importante makita natin ang totoo dyan. Dahil sa maanumalyang 2025 national budget, hindi tuloy maiwasan ni Gonzales na magtanong sa kasalukuyang administrasyon kung naging tapat ba ito sa mga naunang budget. Hindi natin pwedeng sabihin Pwede hindi may point doon kasi isipin nyo, ang dami ng naaprobahan ng ni Marcos Jr. ng mga budget. So hindi natin maiisip kung lahat ba ng nangyaring ng budget na yun dumaan ba sa tamang proseso. Kasi kung etong ang national budget 2025 nagkaroon ng blanco at hindi maipaliwanag na anomalya, paano pa kaya yung mga naunang budget? Na bakit mas maganda kung busisiin yun. Diba? At yun ang dapat talagang trabaho ng Congress. Yun ang trabaho ng Senate. So bakit hindi? Ewan ko na lang. Ewan ko kung bakit hindi nila ginagawa na dapat yun talaga yung una nilang ginagawa. Parang kami mag-a-adjust sa inyo. So kami na lang mag-uusap-usap about sa budget na yan. Kami na lang mambubusisi na dapat trabaho naman ng Congress at Senate yan. Bakit ganun? Di sana nga may may maglakas ng loob sa Senado na i-hearing itong blank item na ito at mapag-usapan. Di sana no, na bakit may blank item dun? At bakit tanong, bakit pinirmahan? Nakita na nilang may black item doon, di ba? So dapat may maglakas ng loob na mapag-usapan. Sana. First time. Kasi pangatlong budget na ito sa panahon ni BBM, ni President Bongbong Marcos kaya hindi natin alam. Siguro mas maganda kung talagang gusto ng taong bayan na makita ang katotohanan. Siguro tingnan natin yung papeles ng bicameral recommendations noong the last 2 years. After this 3 years na yan maganda tingnan yung 3 taon para makita natin kung ito ay naging normal practice na hindi natin pinapansin kasi first 2 years wala pang away, hindi pa popular pa Pangulo, kaya baka hindi natin tinignan mabuti. Pero sinabi nito na hindi pa niya masasabi na mayroong korupsyon na nangyari dahil hindi pa naman anya na ibibigay ang nasabing pondo. Hindi pa natin masasabing may corruption, may intention. Kasi hindi pa naman na-release yung pera Kaya hindi pa natin masasabi na may corruption na nga. Pero yung design, yung intention, palagay ko para makapabor ng ilang mambabatas yan. Para sa Diyos. Although totoo yun Totoong-totoo yun. Kasi isipin nyo kung hindi naagapan yan So hindi pa nga nai-release yung pera. Ang tanong bungad pa nga lang, parang kahina-hinala na. So ako, pabor ako doon na mapag-usapan. Samantalang nandito na nga tayo. Dito na tayo, Interpol papayagang mang-aresto sa bansa. So kamakailan lang kahapon or nung isang araw may napag-usapan tayo about sa pag-aresto daw di umano kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ito ay pinapayagan na at nakikipag-usap pa nga daw. Nakikipag-usap itong si Remulla sa ICC mapatungkol dito sa war on drug nung panahon ni PRRD. So ito, panoorin po natin. How do you take this po? Yung ito bang mga pahayag ni Bersamin at saka po ni Remulla kontra sa pahayag ni Pangulong Marcos na ang ICC ay banta sa soberanya ng ating bansa? Ako, tingin ko may dalawang bahagi kasi yung statement. Una, political position na ito nga, hindi na kami babalik sa ICC, ayaw namin yung ICC.
And pangalawa, legal position. Tandaan natin, abogado pareho yung nagsalita niyan, si Chief Justice Bersamin at si dating si DOJ Secretary na abogado rin naman. Kaya two parts yan. Yung political statement, doon namin nakikita na posibleng magkatalo pero consistent pa rin naman. Kaya parating na daw ako ng February. Itong statement nila ay consistent in some way kasi hindi naman nila sinabi na makikipag-cooperate siya sa ICC ng buong buo eh. Diba? Ang sabi lang nila, on limited matters of concern. Kaya limited lang, hindi naman lahat eh. Kaya nakikita ko, una, pag pumasok ang warrant of arrest mula sa ICC, posibleng ibigay ito through the Interpol at makakarating ito sa Pilipinas. Ngayon, another part would be any other document or any other issuance from the court, such as participation of victims, participation of witnesses, participation of defendants. At kung sakasakaling si Senator Bato de la Rosa ay maging defendant dito, tandaan natin, sitting official siya. Kaya may excuse list ba yan sa Senado? Attorney, we're losing you po. Yes po. Continue po. Hindi, yun. So yun, two parts yan talaga. So it's a political statement and legal statement. Tingin ko, nag-nitpick. Kumbaga parang, mukhang hindi consistent. Pero alam nyo, kung overall, ang tingin ng mga Duterte ay tumaliwas si Marcos dun sa kasunduan nila na protektahan hanggang dulo ang mga Duterte. Diyan sila nagkakatalo. Noko! Gago! May biglang pag-angat. Kasunduan ng mga Marcos at Duterte na protektahan ng mga Duterte. Ulul! Gago! Grabe naman itong attorney to. Ito, ICC Assistant to Counsel. Attorney Chrissy Conti. Conti pala yun. Mas okay na yan. Kesa naman ngayon, kung sino yung adik, yun ang pinoprotektahan. Kung sino yung adik, siya yung pinagtatanggol. Kung sino yung mga napatunayang adik, drug lord, sila yung pinapalaya. Sila yung binibigyan ng hustisya. Pero yung mga pinatay ng mga adik, sinamantala ng mga adik, yung mga ginawa ng katarantaduhan ng mga adik, hindi sila hanggang ngayon na hindi pa rin sila nabibigyan ng hustisya. At anong ebidensya ni Attorney Chrissy Conti na merong sabuatan ng Marcos at Duterte na usapan na nagkasundo ang Marcos at Duterte na na protektahan sila hanggang dulo? Paano nyo ho kaya mapapatunayan yun, Attorney Chrissy? Ako po yung nagtatanong lamang ho, ha? Kasi siyempre, attorney ho kayo. Gusto ko rin malaman kung yun po ba ay may sapat po ba kayong ebidensya? Kung yun po ba ay talagang karapat dapat naming paniwalaan? O siyempre, kapag totoo po yun at may pinakita ho kayong ebidensya, baka ho maniwala ho kami. Kaso kung puro ho salita tayo, ngak-ngak lang ng ngak-ngak, dahil may galit kayo talagang mortal sa mga Duterte, medyo tagilid ho tayo dyan. Okay. Kaya ang hirap kasi
Kung sa amin, walang ganon. Dapat legal. Oo. So, Attorney Chrissy, maski na ganun yung pahayag na limited cooperation, you still welcome that, no? It's better than nothing. And because although nag-withdraw na tayo sa Rome Statute, we're still part of Interpol, no? So, will the cooperation now be, even if you say limited, mas ano siya, no? Mas kumbaga, mas mabibigyan ng justification kasi miyembro pa tayo ng Interpol. Oo, at mahirap kumalas sa Interpol. Considering Interpol ay isang organisasyon na nakakatulong sa atin. Malaki ang tulong sa atin ng Interpol. Remember si Alice Guo? Yes. Nahuli natin yan dahil sa ganong... Attorney? Oh no. Attorney? Sorry. Attorney Chris? Hello? Yes, we can hear you. Sige na. Yes, so, sige. Malaking tulong sa atin yung Interpol. Alice Guo. Ayun, hinahabol pa natin si Teves. Lahat ng itong pag-aresto ng mga tao sa ibang jurisdiction, covered nitong Interpol, makakatulong sa atin to. Kaya, palagay ko, hindi natin maiiwasan. Kung maiwasan man natin ng ICC, hindi natin maiwasan ng Interpol. So parang ergo, because we're still part of Interpol, we are compelled to cooperate with them 100% para may reciprocity. Correct? So parang... Yes, regarding the warrant of arrest, particular sa Interpol, yung so parang, enforcement ng warrant of arrest. Parang what I'm getting at, what I'm driving at, okay, sige, we're not going to cooperate with ICC, but because we're part of Interpol, we can and we should so that there's reciprocity. Yes, oo. May mga bahagi kasi kunyari sa korte, merong pwede ka-attend ka ba sa court? Pupunta ba yung witness? Paano kung may warrant of arrest? May mga patsi-patsi kumbaga na sabi nga nila, maganda nga yung punto nila, limited areas of concern or areas for cooperation. Totoo nga naman, pwede nating hati-hatiin. Kunyari, hindi ka naniniwala sa korte, pero... wala namang sinasampang kaso sa mga Duterte. Sabagay, ito kasing si attorney, tawag dito alam naman natin na parang dilawan, gano'n. So, wala na tayong aasahan dun na magandang sasabihin nun. Dito tayo, Senator Bato de la Rosa, hinamon ng PNP na tugunan ng mga issue ng ICC. Binatikos ang paglahok ng Interpol. Panoorin natin to. Hinamon ni Senador Ronald de la Rosa ang Philippine National Police na pangunahan ang mga isyu na may kinalaman sa International Criminal Court at pinagdudahan ang kahalagahan ng paglahok ng Interpol sa mga usaping legal ng Pilipinas. Sa kanyang pahayag sa social media, iginiit ni de la Rosa na ang PNP bilang miyembro ng Interpol ay mas may kakayahang tugunan ang mga alalahaning may kinalaman sa jurisdiksyon ng ICC. Dagdag pa niya, ipinahayag ng gobyerno ng Pilipinas na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Binanggit din ni de la Rosa na ang Interpol bilang isang organisasyon ng mga miyembrong ahensya ng pulisya ay mas pakikinggan ang mga alalahanin ng mga miyembro nito kaysa sa ICC na hindi naman kabilang sa organisasyon. Ang pahayag ni de la Rosa ay lumabas kasunod ng patuloy na pagtalakay sa relasyon ng Pilipinas sa ICC, lalo na kaugnay ng mga investigasyon tungkol sa war on drugs ng bansa. Ibig sabihin dito, mas pinapaniwalaan or parang mas sinasang-ayunan na ng Administrasyong Marcos ang kagustuhan ng mga NPA at ni Asong Ulul, dating senator na hindi ko alam ba't nanalo, na walang iba kundi si Trillanes. Kasi maalala nyo po si Trillanes po ang ginamit dito. Nakita pa nga natin sa hearing. Si Trillanes po ang isa sa may mga kagustuhan na papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. So kung ganun man, napapayagan to ng gobyerno. So sa madaling salita, dumidepende at talagang sumasang-ayon ng gobyerno na papasukin ng ICC dito dahil kagustuhan bukod sa kagustuhan ni
thrilling. At ito, dapat hindi nga talaga to, hindi to pinapayagan ng PNP. Kaso, wait lang. Kaya pala hindi pa pinapalitan. Kasi dapat tapos na yung termino ni Marbil, kaso hindi muna siya pinapalitan. So baka isa to sa mga dahilan bakit hindi pinapalitan si Marbil. Kasi alam naman natin si Marbil ang head ng PNP, ng kapulisan dito sa Pilipinas. At kapag inutos niya na parang hindi or parang tugunan itong pagpasok ng ICC or tutulan ng PNP, walang magagawa ang ICC dyan. Pero kung kagustuhan ng isang PNP chief na papasukin ang paglahok na ang ICC dito sa Pilipinas, medyo delikado tayo dyan. Bagay, kung ikaw nga, kampihan mo yung adik yung adik nga, kinampihan Ito ba kayang ICC? Hindi na malabo yun. Ay nako, grabe na talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi na natin alam kung hanggang tagal kasi mag 2028. Ang tagal maging Pangulo ni Vice President Sara Duterte. Ang dami sigurong makukulong nun, no? Kasi kapag halimbawa, binulat-lat yung mga budget kasi halos pangatlong national budget na ng Pangulo, hindi naman nabubusisi. Tapos yun pala, puro pala may korupsyon dun sa mga national budget na yun. Dami makukulong. Yung ibang mga congressman pa naman dyan, lalo na si Franz Castro, convicted. So dapat nasa kulungan yan. At yung iba namang mga mga congressman, senator, na may mga kaso din, dapat din mabusisi din yun. Pero ngayon, tahimik sila, asahan na natin yan sa 2020, tandaming makukulong. Andun na, yun nata yung bubuhos na ang karma. Pero malamang sa malamang siguro magsiliparan na sa iba't ibang bansa to. May pera na no? So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo po sa mga napag-usapan natin, papayag ho ba kayong arestuhin or papasukin ng ICC dito sa Pilipinas? No, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.